Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi nagtagumpay ang plano ni Joanna at Charlie na mapahiya at mapaalis si Ina sa De La Costa Food Corp kahit sinuhulan nila ang mga empleyado para masira si Ina. Mabuti na lang may mabubuti pang mga empleyado sa kumpanya na kayang tanggapin si Ina bilang bagong CEO nila kahit na hindi siya tunay na kadugo ng mga De La Costa. Lumalakas lang naman ang loob ng kambal dahil tinutulungan sila ni Charlie na ipinagtataka naman ni Lola Aurea kaya wala na siyang tiwala sa abogado niyang si Charlie. Sa isang iglap, biglang bumaligtad ang mundo ni Joanna dahil siya pa ang napahiya sa meeting dahil ipaglalaban ni Ina ang posisyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Lola Aurea. Hindi man lang naisip ni Charlie at Joanna na mabubuking ang ginawa nilang panunuhol sa mga empleyado dahil hindi sinasadyang marinig ni Ina ang usapan ng mga nasuhulan. Hanggang sa makaabot kay Lola Aurea ang kalokohan ni Joanna at Charlie dahil may nagsumbong na empleyado na silang dalawa ang nanuhol para pahiyain si Ina sa meeting. Sa isip ni Lola Aurea, mabuti na lang tama ang naging desisyon niya na kumuha ng ibang abogado para asikasuhin ang tungkol sa last will at donation agreement niya. Nahalata na kasi ni Lola Aurea na wala na sa lugar si Charlie at tila mas kampi pa ito sa kambal lalong-lalo na kay Joanna kaya papaimbestigahan niya si Charlie. Dito na madidiskubre ang pinakatago-tagong sikreto ni Charlie dahil nalaman ng investigador ni Lola Aurea na si Charlie pala ang tunay na ama ni Joanna at Johan. Hindi makapaniwala si Lola Aurea sa kanyang nalaman at malinaw na sa kanya ngayon kung bakit mas kampi si Charlie sa kambal dahil siya pala ang tunay nilang ama. Papaalisin kaya ni Lola Aurea si Charlie dahil nalaman niya ang sikreto nito? Tatanggapin kaya ni Ina ang kambal para magtrabaho sa kumpanya niya? Abangan.